Guys, hello po sa lahat po nyo. Magandang gabi po sa inyo. Shoutout po sa lahat ng mga kalingap dyan. Shoutout na. Suportahan po natin siyempre Val Santos Matubang, Kalingap Rap, Tina Vlogs at Boss Kalingap Rap, sa lahat ng mga Kalingap Reactors, Kalingap Vloggers, siyempre Kalingap City Vloggers, suportahan po natin. So ito na nga lang, konting ma-react ko lang itong maiksing reaction to para kay, kay Arjen kasi alam natin nung last Sunday na maraming maraming nagulat, maraming nagtaka, maraming sabihing na dismaya about doon sa hindi pagrampa ni Carla doon sa Velvet Box, doon sa Isindait. So ito na nga, direct to the point na tayo dito kay Cara Jane. So ang pag-usapan natin ngayon dito, hindi si Carla or si Ido, siguro makunit-kunit rin natin siguro. So ito na nga, for me kasi about sa sakit ni Arjen, so may unang narinig natin, alam kong niyo rin siguro na ang sabi asthma or hika, yung sinasabi ko ang sakit ni Arjen, pero kung napakinggan natin yung vlog ni Kalingap Ido, yung bagong vlog niya ngayon, hindi ko ma-play kasi wala pang 24 hours na, which is na ang something like na hindi hika yata yung ano niya or something yata na parang so doon yun na lang doon nyo na lang pakinggan sa vlog ni Boss Kalingap Ido kasi hindi pa natin pwedeng i-topic yan kasi wala pang 24 hours. So ito na nga, mapunta natin dito kay Arjane. Kasi madali naman kasi paliwanag eh. Madali intindihin bakit na-bash. Although hindi naman lahat may kumampi kay Arjane, may naawa kay Arjane, may nagalit kay Arjane. So ang masasabi ko lang dito dito tayo sa mga taong nakisimpatiya or naawa sa isang Arjen. Tsaka, yun na nga, tsaka kawawa naman talaga si Arjen kasi unang-una, mag-isa lang siya doon sa, although kahit sabing magkasama sa ni Carla tsaka ni Rose doon sa boarding house or sa apartment, malayo siya sa kanyang magulang. So, dumating sa puntong may sakit nga pala siya, parang sinumpong or yun na nga, tamang term nun, sinumpong or something like inatake ng sakit na hindi po yung birong sakit kasi hindi siya makahinga. Kasi ulitin ko lang, kung mapakinggan natin yun mapakinggan natin doon sa vlog ni Kalingap Ido, which is yun na nga, laging sinasabi na hindi pa natin pwedeng i-topic na may hindi, I don't know kung sa puso, talagang sa puso yung sakit niya, talagang delikado talaga. So, yun. May mga naawa, talaga. May mga naawa. Understandable kung maraming nakikisimpatiya sa kalagayan ni Arjen. Lalong-lalo na yun sa may mga EDSI fans, mga Jomcar fans, at saka dito sa Danjoy fans. Lahat ng Team Kalingap, may mga naawa sa isang Arjen na magpagaling daw, gito, ganyan. So, dito naman sa kabilang side, na may mga taong, well, di ko maintindihan kung anong rason nila kung bakit nagagalit sila sa kay Arjen. Unang-una, hindi ko rin lubos maisip kung bakit sinasabi nilang nagdadrama lang kasi kisyo ganito ganyan. Tapos may mga fans pa na napabasa ko na napapailing na ako ng something like nagsilos na gano'n. So bakit gano'n na emergency yung nangyari? Tapos yan pa yung iisipin tungkol pa sa magsisilos pa kisyo ganito ganyan na nakayakap daw, or nakahayapo sa liig ni Ido. To ganyan, etc. So, hindi ko maintindihan kung ano yung gusto nilang palabasin na pero nakakadismaya lang din for me sa opinion ko. Ando na yung hindi ko magets yung gustong puntuhin ng ibang mga fans bakit nagagalit sila. So, malamang naman siguro sa mga ganong senaryo na mga pangyayari na talagang emergency na talaga na yun na nga sasabing hindi na makahinga si Arjen, so kailangan nang isugod sa ospital. So wala namang ibang magbuhat nun kasi ang natawagan nila, well, I don't know kung sino natawagan or I don't know kung sino tumawag kay Ido, no. So kumbaga hindi na importante kung sino tumawag for me. So si Ido yung andon, malamang si lalaki, siya yung magbubuhat kasi pag si Carla ang magbuhat or si Roseanne, malamang hindi na kaya kahit dalawa pa sila. So, ang nagbuhat talaga si Ido, pero nabigyan ng ibang meaning, nabigyan ng negatibong imahinasyon ng ibang mga fans. Well, I don't know, ulitin ko kung bakit, anong pinupunto nila dito, bakit nagkaganyan sila. Na unang-una, emergency nga po, at kailangan na talagang isugod si Arjen doon sa ospital.
Ang sabi, may nagsisilos, silos daw, ito ganyan, may na ano, kasi yung iba daw, dapat si ano lang, ito ganyan. Wala pong ganun. Wag po kayo mag-isip ng ganyan. Magiging dapat pagdating sa mga ganyang bagay, hindi ko na sa mga ganyang bagay o sa mga ganyang pangyayari, hindi na pwedeng sabihin na luwakan yung pag-iisip, dapat intindihin. Literal na dapat maintindihan talaga natin kasi nga, emergency po yung mga ganong pangyayari. 'Di ba? So, ganun na lang dapat. Pero, hindi ko alam kung bakit anong galit yung kay RJ. So, doon ba doon sa nagawa niyang pagkakamali in the past na may ginawa siyang, alam ko, hindi naman yun na malaking pagkakamali talaga. Gaya ng sabi ni Boss Kalinga Prab. So, ando na yung nagsisilos kasi bakit si Ido ang nagbuhat. Sino palang gusto niyo magbuhat? Si Carla, si Roseanne, di ba? So, ang kay RJ lang din, ang masasabi ko lang din kay RJ, well, for me RJ, gaya ng sinabi ni Kalinga Pido doon sa unang upload niya, huwag ka muna magpara-CP. Hindi niya sa mga Bicol, diba? Huwag ka muna mag-CP or huwag ka muna sumagot sa mga huwag ka muna sumagot doon sa or ibang mga reactor or mga live streamer dito sa Kalinga. Huwag mo na sagutin, mas maganda, magpakalakas ka muna, ayusin mo na sarili mo, mag-ipon ka ng lakas. Huwag ka muna sumagot sa kasi alam ko naman nag-aral ka, alam ko namang alam mo to, at alam ko tong maintindihan mo na may mga tao talagang may gusto sa'yo at may mga taong ayaw sa'yo. So, ganun lang yan. Ay, excuse me, nadigay ako. Ganun lang yan. Kumbaga, parang sa pinsan mo si Carla, di ba? Kahit sabihin natin maraming fans niya, maraming supporters, pero mayroon talagang mangilan-ngilan na may mga basher din siya. Nga alam natin may maraming inggit sa kanya. So, sa'yo naman, sa party mo, may mga nangyari sa iyo, may mga taong ayaw maniwala, may mga taong nagdrama ka lang, may mga taong nagsabing ganito, etc. Yun yung mga taong may galit sa iyo. So may mga hindi naman lahat kasi may mga fans din na nakikisimpatiya sa iyo, or naawa sa iyo or kampi sa iyo, something like that. So for me RG, wag ka muna siguro, magpahinga ka muna sa social media, intindihin mo na yung sarili mo, yung sakit mo, kasi alam ko, narinig ko na this month nga, I think yata date 7 na malalaman na yung kung anong resultant, ano yung sakit mo sa puso mo, kasi pag sinabing hika lang kasi, o hika, talagang maristahan ka agad ng gamot nun. So, wala naman, sabi pa-check up, mayroon pa mga issue ganito, ganyan, parang ang ramdam ko, wari ko, parang siguro sa puso yun, may sakit ka sa puso. So, malamang, iwas ka muna sa SOCMED kasi maraming basher dito. So, yun lang masasabi ko. Tsaka huwag ka muna mag-comment sa mga ibang kasi medyo mainit ka pa ngayon or medyo something like marami pang nakabantay sa bawat galaw mo or sa bawat comment mo, sa bawat buka ng bibig mo, sa bawat salita mo dito sa SOCMED. Ganyan lang sa live kanina ng isang reactor na si Kaputput na although doong nagpaliwanag ka pero sa bandang huli hindi ko rin nagustuhan yung sinabi mong FYI malayo ang magulang ko. So ando na yon kasi may mga nagtanong lang kasi may nagwonder, may mga nawiwindang lang ng kung bakit si Ido ang tinawagan. So for me naman, madali lang naman isipin yun. Kung isipin natin agad na ikaw yung beneficiary ni Ido, so wala ka na ibang maisip wala na ibang maisip kung sinong matawagan. Pero hindi ko sinabi ikaw ang tumawag Well, I don't know, baka si Roseanne or sino ba ganon. So, naintindihan ko rin na malayo ang magulang mo. So, something like na ilang oras pa ang biyahe nan, 1 oras or 2 oras ang biyahe. So, ang importante lang naman dito na save yung buhay mo at nakapunta yung parents mo. Ang alam ko, yata, ang nagpunta yung nanay mo. So, hindi ko lang pwedeng i-topic talaga yun kasi hindi wala pang 24 hours sa upload ni Boss Kalinga Pido or ni Papa Ed. So, yun pa yung masasabi ko. So, panawagan na lang lahat doon sa mga fans na nagsisilos or hindi naniniwala or nagdrama, something like that. Huwag na pong ganyan. Pero bago tayo dyan ulitin ko RJ na doon sa comment mo kanina doon sa ano ni Kaputpot na tama yung unang mga bitawan mong salita na ganito, ganyan, emergency, tawagan agad. Pero, ando na yung FYI, malayo mo. Parang something like na para kang galit. Ganun. Pero wag, kaya nga sabi ko, hanggat maaari, iwas ka muna sa SOCMED.
Huwag ka muna mag-comment-comment sa lahat ng kung sino mo yung mag-live dyan. Magpahinga ka muna, mag-ipon ka ng lakas ng loob para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. So, yun lang yun. Na, kumbaga, ako naman, nag-gets ko kaagad kung bakit si Ido agad yung naisip na natawagan kasi alam nila na beneficiary ka ni Kalingap Ido. So, yun yun. Buti lang ang bait ni Kalingap Ido at andun agad. Talagang nakaresponde agad. So, yun na, doon di ba punta doon sa mga fans na nang bash or hindi naniwala, kisyo, ganito ganyan, etc. na binas nyo si Arjen. Wag po ganun, makonsensya naman po kayo. Kung mapanood na lang yung vlog ni Kalingap Ido kay Arjen, mahalata mo talaga kay Arjen na nangihina pa talaga at may nararamdaman talaga. So, wag nyo namang sabihan ng kisyo, ganito, ganyan. Ang dami yun ang sinasabing hindi kaya-aya sa bata eh. Maawa naman po kayo. So, wag niyong pairalin yung sa puso niyo parang yung pagkapanatiko niyo. Alam niyo bang ibig sabihin ng pagkapanatiko? Na nanganganib na yung buhay ng isa, isinugod sa ospital, pero nakapagbitaw pa rin kayo ng salita na hindi ka nais-nais. Na? Kasi doon kayo nakafocus na dapat ganyan, dapat si ano lang, bakit nakaano sa liig, sa batok, bakit kinarga, ay malamang walang ibang magkarga doon. Alangan magtawag pa sila ng kapitbahay, ando naman si Papa Eds. So ang baba po ng interpretasyon doon sa napanood nyo na binuhat ni Kalingap Ido, si Arjen. Medyo nawala po kayo sa suhestyo or something like na parang bumalik sa pagkabata. Ganun pong dating na ang silos kasi ilagay nyo sa lugar. Hindi sa lahat ng panahon i-apply nyo sa sarili nyo salitang silos. Ilagay nyo po sa lugar yung silos. Well, naintindihan ko na magsilos kayo, pero dapat hindi kayo nagbitaw ng maanong salita. Kasi alam nating emergency nga po. Doon pa lang sa words na emergency, doon pa lang, yari na kayo. Pero bakit andun pa yung, dito yan, kasi gusto ganito, ganyan. Naku po. Ngayon, nangyari, inasal-asal lang kayo ni Kuya Val. Natawa lang talaga Kuya Val. Sabi ni Kuya Val, lap trip si Kuya Val eh. So next time po, kayo mag-isip sa kapwa-tao nyo na, or hindi kininiwala na alam nyo namang nag-agaw buhay, pero ang dami nyo pang sinasabi, hindi kaya-aya. Wag naman po ganon. So sana next time po, wag nyo pong ulitin kasi nasa Kalingap po tayo, mga Kalingap, mga mabait. Wag kayong mag-isip or naanuhan kasi isip nyo, kumbaga, yung tawag nito, imahinasyon, yung hindi na nagiging maganda, nagiging negatibo na nang dahil sa pagkapanatiko nyo. Yun lang po yun. Maling-mali na po yun. Na hindi nyo alam na nakakasakit na kayong tao na literal na may pinagdaraanan ngayon, literal na may sakit. So yun po yun. Makonsensya naman po sana kayo. Nang dahil sa pagiging panatiko nyo, nakapagbitag yung salita ng ganyan, which is sobrang bad po yun. Maling-mali po yun. So yun lang ba kay Arjen, kung okay na sana, alam ko, nung comment mo kanina kay Kalingap Potpot, mali po yon. Sa bandang dulo, hindi ko rin po nagustuhan na parang nag-FYI ka pa. Huwag po ganon. So, pahinga mo na. Kasi lalo lang magugulo ang isip mo, hindi ka gagaling yan, hindi ka makaka-recover agad yan kung araw-araw ka rin nagsiselfon o kung araw ka nagsusocial media. Pahinga ka muna, mag-ipon ka ng lakas loob. Yun lang yun kasi dapat ngayon malaman mo na may mga taong galit sa'yo at may mga, hindi naman lahat, at may mga tao or may mga fans ding kampi sa'yo or nakikisimpatiya sa'yo kung anong mayroong naranasan mo ngayon. So, yun po yung masasabi ko. Sana, huwag nyo nang anuhin. Sana bukas mahinto na kasi kawawa naman yung bata. Yun lang yun. Ang importante dito, gagaling ang tao, gagaling si Arjen. Be a good fans. Huwag po masyadong panatiko kasi pangit po yun. Nagmukha na kayong bashers sa mga pinagbibitawan yung salita. So, yan po masasabi ko. Salamat po, Wow Life TV.